yung contract of employment, no? Mga screenshot ng mga chats nila, no? Yung original ng mga pictures and so many others, no? So yun ang pag-uusapan namin ngayon. And you have those mga ebidensya. Okay, ganito, no? Uunahin ko na. Natanggap namin yung subpoena ng NBI noong Biyernes lamang, no? Noong Friday lamang, no? Yung iba umuwi sa mga kanilang bahay, no? Ngayon, yung contract of employment na hinihingi nila, ang problema namin, wala na dito si Saldico para mag-issue ng certification na empleyado sila. So, ang secondary evidence namin ay yung kanilang mga identification cards. Di ba? Pero nung tinerminate sila, pinasurrender ang kanilang mga identification cards. Pero meron kaming mga litrato ng identification cards. Okay. So yun muna. Attorney, sorry, last question. Totoo bang hindi direkta binigay yung mga luggages sa mga taong involved? Kasi wala daw direct na pagbigay ito sa mismong taong inaakusahan na pinagbigyan ng mga politicians. Yung iba. Pero yung iba, personal. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Okay. Siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Okay. Siya mismo ang tumanggap. So hindi totoo yung hindi direkta, no? Okay. May ebidensya tayo niyan, sir? May evidence Sir, may evidence tayo against Pangandaman. How many of you? How many? How many? Asawa ng isa na nanganak. Kaya absent siya nung nakaraan. Okay. So ngayon, sir, how many? 18. 18 complete, Pati po si Toby andyan na rin. Sir, payag na kayo na one-on-one na daw po. Wala namang Individual. request na gano'n, na one-on-one. Individual, Pero statements. i-clarify ko lang, no, last 12 March, no, yung sinasabi ni Director Matibag na hindi raw namin pinayagan ang one-on-one o pagtatanong, hindi totoo yun. Okay. Halos 3 oras nga yung tanungan nila. Yung sinasabi ni Atty. Topacio applied only to his own client, si dating Congressman Mike Defensor, na tinanggihan nila yung isa-isa. Pero yung sa 18 Marines, pumayag ako. Kasi wala naman tayong itatago. Pero sir, So, almost 3 hours yun na tanungan nila. background check lang daw sir nangyari Oh, nung personal nakaraan, kaya circumstances nauwi lang daw, sir. yung pag-arap ng mga ex-marine. Hindi, ang question ko kasi yung subpoena. Maliwanag kasi sa subpoena, yun yung delegated authority ng ombudsman sa NBI. So, kumbaga ang ombudsman, inutusan ang NBI na mag-conduct ng identity verification. So, yun lang ang authority ng NBI. So, para So, sabi ko, noong sinabi ng lead investigator na pati yung laman ng affidavit ay tatanungin nila. So sabi ko, sandali lang, mukhang lalampas kayo doon sa ibinigay sa inyo na authority, yung delegated authority. Parang inutusan kang bumili ng suka, nag-grocery ka na. Parang ganon. So tinatanong ko sa kanila, kung gusto nyong mag-grocery, magpadala kayo ng sarili nyong subpoena para handa naman kami. Pero eventually, sabi ko, okay lang, magtanong kayo. Kaya yun ang nangyari. Halos 3 oras kami. Sir, yung magsasubmit kayo ng individual affidavit? Hindi naman ni-require ng NBI yun na mag-submit ng individual affidavit. Yung ombudsman lang ang nag-require. So Pero, sir, magpo-comply kami doon. para po malinaw, natanong po kayo tungkol sa affidavit niyo last time. Yes, noong March 12, nagtanong sila sa laman ng affidavit. Sir, sabi ni Director Matibag, dapat daw palitan ng mga ex-marine yung kanilang abogado. Kayo, bilang kayo po ay iniimbestigahan din ng Bureau ngayon. Your reaction on that, sir? Naku, sinabi ba yun ni Director Matibag? Kasi kung i-quote kita, kung sinabi niya yon, para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas, hindi niya alam ang regulasyon. Bakit? Wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? So I think, pero dahil sinabi mo yan, ako may doubt ako na sinabi niya yan, ha? Dahil alam ko na abogado siya. Dapat
din daw po kasi kayo sa may abogado since Yeah, sinapila rin oo. daw po kasi kayo sir. Wala naman tayo sa korte. Kung nasa korte ka, it is advisable kung abogado ka na magkaroon ka ng sarili mong abogado pag nasa korte. Sa ganitong investigasyon, walang ganong rule, no? In fact, maski abogado ka sa trial stage, you can read the entire rules of court. Walang magsasabi dyan na dapat magkaroon ako ng sarili kong abogado. Pero for practical reasons, unwritten rule yon sa aming mga abogado na kung ikaw ay nasa korte, kumuha ka ng sarili mong abogado. Pero that is an unwritten rule. At attorney, moving forward na lang yung pakay natin today. Just a quick recap na lang. Ang hiningi sa amin ng NBI, masyadong malapit. Ang hiningi sa amin ng NBI,